Matapang na utas ni Naomi kay Cap na naka-chest out pa. Nahuli naman niya itong lumunok. Dami mong satsat. Sumama ka sa akin pabalik ng Manila. We're going to consult an OB as soon as we back to Manila. Akin yan. Natigil si Naomi nang walang kamukat-mukat na nagpalagay si Cap sa kanyang batang dinadala nito. Loko-lokong lalaki to ah. Ilang araw pa lang ang lumipas na may nangyari sa kanila at itong si Cap ngayon, ang lakas makaungkoy na sa kanyang bata. However, that idea is so fantastic. Sinikap ni Naomi na manahimik muna. Hindi OB ang kailangan niyang i-consult kundi si Consihal Caden. Ngayong alam na ni Cap na buntis siya, marahil ay mag-iiba na ang plano nila. Come, I'll get you a proper meal, for the baby. Maingat siyang hinila ni Kendall palabas ng video kay Bar nang hindi nagpapaalam kay Avril. Paano mo ba kasi ako natuntun dito sa amin, Cap? Ayaw na nga sana kitang makita tas nandito ka pa. Reklama ni Naomi. Siyempre kunwari lang yun. Ngayong kasama na niya si Kendall ay parang ibig na niyang dumikit dito 24/7. Makikipagbati sana ako, Kendall dryly said. Nauuna itong maglakad sa haba ba naman ng bihas nito. Lakad-takbo na nga yata ang ginawa niya habang si Kendall ay parang namamasya lang sa luneta na may hila-hilang Pomeranian. Siya, ang Pomeranian. Ikaw lang ang makikipagbati sa masungit. Ayoko. Pataasan na lang tayo ng ihi rito. Then don't, for all I care. Kita mo na, suplado ka patan talaga. Malaki nga ang saltik mo sa ulo. Just be a good carrier and a mother of my child and we're cool, sweetie. Alagaan mo ang anak ko at ako nang bahala sa'yo. Are those for fireplace? I didn't notice you have a fireplace inside your house. Inip na boses ni Cap ang napapitlak kay Naomi. Naroon siya sa kanyang likod bahay at namumurot ang mga tuyong sanga na sumuko ng bumitin galing sa mga puno roon. May yumayakap na init sa malamig na pang-umagang hangin sa Toledo. Pero maipapalagay na ni Naomi na galing kay Cap ang kakatubang init na yon. Kurap-lunok ang inakto niya nang malingunan niya ang shirtless na si Cap. Nakasampay sa compact nitong balikat ang pinantulog nitong damit. Tipaklong na borta naman oh. Magsasaing pa nga lang siya pero malapit na ang spoiler alert ng ulam niya. All those naughty thoughts she wanted to do with Kendall sinfully body crept through her mind. Napansin ni Kendall ang malagkit na pagtitingin ni Naomi sa half-nakedness nito kaya automatiko nitong isinuot ang t-shirt kahit pahalatang napipilitan lang. Damot? Napalakas na sana ibubulong lang ni Naomi sa sarili. A rakish smile formed in his desirable lips but Kendall immediately rubbed it off his face before Naomi could give an odd notice about the unwanted smile formed in his face. Marahil ay patid na nito kung gaano ka-observant si Naomi at kaalistong makasirit ng tudyo. Para sa ng mga iyan, why are you collecting those garbages? Pag ikaw napagod at naapektuhan ng babe food dyan sa sinapupunan mo, malalagot ka talaga sa akin. Sindak nito. Bagay na nagpahagighik lamang kay Naomi sa hindi niya mawaring kadahilanan. Kahit siguro tutukan siya ni Cap ng patalimay, feeling niya ay kinikiliti pa rin siya. Ganun siya sobrang kinikilig. Nothing. She just found him so cute when he's mad. Hindi nga napigilan ni Naomi ang sarili at inatake si Cap. Kahit na isang maling galaw pa niya ay tutuklawin na siya ng pinagrisong anyo ni Kendall. Pinanggigigilan niya ng husto ang pisngi nito. Pinisil pa niya ang matangos itong ilong na animoy isang rubber toy.
tumanching pa siya at humirit ng kurot sabay haplos sa matipuno nitong dibdib. She kept on laughing like an idiot. Nakapagtataka at hindi ito dumaing na palagi nitong ginagawa. Pinabayaan lang siya nitong pagdeskitahan ng nakakagigil nitong muka. Parang mas gwapo ito sa paningin niya. Kusang nakadama ng katiting na pagkailang si Naomi nang may umalpas na eskandalosong ngiti sa mga labi ni Cap. Parang nakalalasing ang ngiting iyon. Tila dinuduyan ang damdamin niya sa paap. Ang ganda ng ngiti mo ka pa. She can't help herself not to intensify his unfamiliar smile. That's for the baby para maganda ang buong araw niya. Rason nito na hindi ka anong tanggap ni Naomi. For the baby lang pala. Hindi makatarungan. Again, para saan niyang mga sangang pinupulit mo? Pangatlong ulit ni Cap sa parehong tono. Panggatong, pabalyang sagot ni Naomi. She couldn't stop the obvious irritation in her voice. Mukha na siyang engot, pabago-bago ng mood. What? Kendall snap. Panggatong, ang tsupopo mong bingi. Chop? What? He swiftly questioned back, confused with her lingo. Tsupopo, Becky word yun ang ibig sabihin ay maliit lang. The truth is, it means guwapo in Becky lingo. Tumiim ang bagang ni Kendall, halatang nakuha nito ang sinabi niya. That's not so true and you know it, Yumi. I am way bigger than you imagine. I can show it up to you anytime. So, will you allow me to prove to you again how irresistibly I am? Nang hahamon ng mga mata nito, those forest green eyes that surprisingly made her knees weak. So ano palang dahilan Inday Aza? Her inner basher mocked her. Hindi Yomi ang pangalan ko. Yomi. Ang chipangga pakinggan ha. Ayaw ni baby nang binigay mong alias sa magandang mami niya. Drama-dramahan ni Naomi. Sa totoo lang, wala naman talagang issue sa palayaw nito sa kanya. Ang heartwarming nga na binigyan pa siya ng alias nito. Feel niya lang talaga na humaba ang kanilang usapan for the first time in history. Baby can't decide on that matter as of now. Fetus pa marahil siya. Arroganting buwelta ni Cap. Bagay nagpagusot ng mukha ni Naomi. Aba, kapag ba gusto niya, pumaparaan talaga ang loko. You can call me Cap and let me call you Yomi then. Or cool. He stared at her face. Nakakalito ang balangkas ng anyo ng gwapong mukha ni Cap ngayon. His stares were demanding a lot of attention and affection. Affection? Beautiful. Hindi nito pinutol ang paninitig sa mukha ni Naomi. The morning here in Toledo, it's beautiful. Doubtless beautiful. He whispered, haya naman ng Irish accent ang makaluwang ng waist garter ng panty. Makisig na ngang nag-stretching ng katawan si Cap at sa huli ay mukhang aabutin nito ang balikat ni Naomi upang sigurado ay makaakbay kung hindi lang umibis si Naomi. Talaga? Maganda talaga rito sa probinsya namin. Pagmamalaki pa ni Naomi. Kung hindi nga lang choleric ang ugalin tong si Kendall ay baka yayain niya itong ilibot sa kanyang bayan at talagang ibibida niya ang mga pasyalan doon. Kaso, baka mauwi pa sa disaster kung gagawin niya yon. Knowing him, wag na lang no. No doubt about that. Gilampasan niya si Cap, pitpit ang nakakolekta niyang mga panggatong. Pumasok si Naomi sa back door ng kanilang bahay, na kusina kaagad ang bungad sa loob. Iyon ang gagamitin niya sa pagsasaing kasi iyon ang kinalakihan niya. Sometimes uling pero masanay siya na gatong lang. Isa pa, mas masarap para sa kanya ang kanin na naluto sa panggatong. That's her personal opinion. Ako na nga riyan, baka masuffocate pa sa usok si baby. Panghahamak naman pala itong gagawin mo kaya
I won't let you do it in this kind. Bawal ka sa usok. Umepal na naman si Kendall habang nagniningas siya sa tripod na kalan. Stove na ang purita sa probinsya. OA ha? When I said don't do, then do not. Kapag sinabi kong bawal, makinig ka. And remind me to contact Khalil later to send us some kitchen equipments here. Nandidilim ang paningin ko sa burner ng to. What's this thing? Saang lupalop na imbento ang ganitong klaseng kitchen equipment? Wala sa ranti ang atensyon ni Naomi. Khalil, sino naman yun? Kapatid ko, who's act like a ruler in the world. She caught him rolling his eyeballs. Ha? Nalilitong anas ni Naomi. He is a rich man. Jaw-dropping rich. Tapos, gwapo rin. Ay pusta tayo, nuknukan din ang kagwapuhan niyang Khalil na yan kagaya ni Kaden. Napawi ang sumilay ng ngiti sa labi ni Naomi nang samaan siya ng tingin ni Kendall. Wala akong pakailam kung gwapo sila sa paningin mo. Ang mahalaga, akong nakabuntis sa'yo. Ano yun? May sinasabi ka? Wala. See? Nagsusungit na naman. Kahapon nang dumating siya sa bahay nila galing sa police headquarters, ay nag-general cleaning siya sa bahay nilang mukhang ginimbal ng buhawi. Nalimas lahat ang mga appliances na ipinabili niya noong unang taon niya sa Japan. Mas lumala pa ang ayos nito kaysa noong huli niya itong makita bago siya naglayas at nakipagsapalaran sa magulong mundo ng Maynila. Ayon na rin mismo kay Avril at si Nora raw ang nagbenta ng mga appliances, pati mga ratan at sala set nila ay hindi man lang pinatawad. Kahit siguro aso ay maboboring sa pamamahay na yon. Kaya siguro layas ng layas si Emilio. Doon ka na nga sabi sa kwarto, baka masuffocate nga si baby. Suffocate? Baka mahirapan siyang huminga. Bakit ba hindi ka na lang kasi makinig? Hindi ka pa nakakaintindi? Bagot na paliwanag ni Cap. Pinapalayas na talaga siya nito sa harapan nito. Parang may dumagang bato sa dibdib ni Naomi. Natakot na siyang magkamali sa harapan ni Kendall. Sapol na sapol siya kapag ito na ang nambabato ng masasakit na salita. Ewan ba niya? She's not that insensitive before. Wala pang ilong si baby kaya paano siya hindi makakahinga. Mataray nga sabi ni Naomi. Sounds brilliant, ha? Nangiinsulto ka na naman dyan. Ano? Shinap. No. Agap ni Kendall. Hinarap siya nito, direkta sa mga mata niya ang paningin nito. Hindi naging sagabal ang manipis na usok galing sa nagniningas na kahoy. She could perfectly feel the weight of his stares. Nakapanibago talaga. Brilliant means matalino. Ang talino mo ron because you're right. Our baby is still in his first stage of development inside your womb. So you're such a brilliant woman, Yumi. You're wonderful. You are amazing. Suddenly, Cap sounded prideful and apologetic at the same time. Mas naging matimbang ang titigan ng dalawa sa paglipas ng ilang segundo. Napakorap sabay singhap si Naomi nang walang babalang kinapa ni Cap ang kaliwang pisngi niya. Parang nanigas siya sa kakatuwang init ang tumulay galing sa kamay ni Cap, patungo sa katawan niya. Paghahabol na naman pa siya ng hininga. May dumi ka. Here, let me wipe it out. Ayon to na formal na tono. Titig na titig ito sa mukha niya. Naging abnormal na nga ang kabog ng puso niya nang bumaba ang tingin ni Cap at medyo awang niyang mga labi. Sinadya niya iyon. She just embraced the urge to invite him to kiss her. Ayun ang sinisigaw ng utak niya at walang balak na kontrahin yun. Ngayon pa ba na may nangyayari na sa kanila ng ilang beses? Pahalik, Cap. Wala sa sariling sinabi niya nagpalunok kay Cap. Kita niya kung paano umalo ng Adam's apple nito. Ang cute! What's a God creation? Tons of anticipation were swirling inside her. Unti-unting bumagsak ang balikat ni Naomi nang walang imik na tumalikod si Cap na imbes ay magpahalik ay inuna pa nito ang sinaing. Reality strikes her.
panlaman ng sikmura muna bago landi. Banas na nagmarcha si Naomi palabas ng kwarto. Dumiretso siya sa banyo para maligo, literal na pang-alis ng init ng katawan at ulo. Kainis talaga. Tutukain na nga lang niya ang grasya, dumulas pa. Apakamalas. Hindi ba ako kahalik-halik? Sagad na sa lupa ang level ng self-esteem niya. Muntik nang mapatalon si Naomi nang mabungaran niya si Cap sa labas ng banyo. Bagot na naghihintay at naka-boxers na lang. Tapos sa sigurong magsaing kahit self-study lang ang ginawa nito. Halata naman na wala itong kalamalam sa ganong uri ng pamumuhay sa probinsya. Payak, pero masaya. Bago pa niya ito masinghalan, ay alis na siya nitong hinapit pabalik sa loob ng banyo na may pag-iingat. He pinned her body against the rough wall of the bathroom and hungrily claimed her lips into a passionate kiss. Without further ado, Naomi kissed him back with an equal passion and intensity. May panggigigil ang bawat galaw ng kanilang mga labi. Simple kiss isn't enough. This is what I want. Namungay ang pagnanasa sa mga mata ni Cap. You're so good to be true, Yomi. I'm sorry for the foul words I said before. I didn't mean to degrade you as a person. You're nice for a person, in fact. I'm sorry, he said sincerely. Cap, basa na ako. Sa next time ka na makipagbati, utang na loob. Salaysay niyang pautal-utal. Hindi rin naman ugali ni Naomi ang magtanim ng sama ng loob pero kailangan lang talaga niya ng sincerity, syempre. Hindi napigilan ni Naomi ang kanyang sarili at siya mismo ang naggiya sa kamay ni Cap. Dampi pa lang ng mga daliri nito sa pagkababae niya ay tila nanlilisik na ang mga mata ni Naomi sa sobrang sensitibo niya. Part your legs for me. Anito ang mababang boses. He helped her part her legs using his hair tight. Just by holding you like this makes me want to explode, Yomi. Naglagablab sa init ang mga mata nito nang nakatitig ito sa malulusog niyang harapan. Her was perfectly like a mountain. Hello, XL. Umagang kay ganda sa'yo. Just hold it. Choke it. Let your naughty instinct teach what to do with it. Nalagot na. Sunog! Sunog! Natigilan si Naomi at marahas na nagpalit sa kaninuan ng utak niya. She pushed Cap away and wrapped the towel back around her naked body. She stormed out of the bathroom with a hard thud of panic in her system. Boses iyon ni Emilio, sumisigaw. Sunog! Saan? Asan? Natarantang hinanap si Emilio at ang sunog na sinasabi nito sa kusina. Gulat ang anyo nito nang makita siya. Laglag ang panga. Hoy Emilio, nasaan ang sunog? Untag niya sa bunsong kapatid. Totoo palang dalagang-dalaga na ito. Konti na lang ay magkasintangkad na sila. Ang bilis nga namang gumulong ng panahon. Parang tigang na madaling labasan kung magsayang ng panahon. Dati ay may extra lang siya sa bagsakan ng mga gulay sa palengke para may pambili ng formula milk ni Emilio. Ngayon ay dalaga na ito at lakwatsera pa. Wala yung sinaing lang nasunog, nandito ka na pala, may bahid na galit ang himig ni Emilio. Tila hindi natuwa sa nakita siya. Malamang, hindi ka naman siguro sabog para isipin na ilusyon lang ako. San ka ba galing ha, Emilio? Totoo ba na miyembro ka na ng isang sorority? Dumiretso sa panermon si Naomi. Nilampasan lang siya ng kapatid, mukha itong pagod at wala sa mood na makipag-usap. Baliw kang bata ka, huwag mo kong tatalikuran ha kapag kinakausap pa kita. Kung ayaw mong galangin ang pagiging ate ko sa'yo, puwes, galangin mo ang alindog ko. Kausapin mo ako, Emilio. Bumalik ka ba galing Japan para lang sermonan ako at pagsabihan?
Pwede ba ate? Tigilan mo ko at huwag kang umarta na concern ka sa akin. Sa amin ni ate Nadine. Pareho lang kayo ni mama. Mga walang pakialam sa amin. Umalis ka na nga at pabayaan mo na ako. Bumalik ka na doon sa pinanggalingan mo. Loko kang bata ka. Ang galing mo ah. Ang galing-galing mong sumagot ngayon ah. Tinitiis ko lahat sa Japan para kumita ng pera. 3 beses isang buwan akong magpadala sa Tia Barbie para sa pag-aaral niyo ni Nadine. Tapos, ito lang ang madadatnan ko rito? Alam mong hindi ko ugaling manumbat, Emilio, pero loko ka. Huwag kang magsalita na parang isa akong mikrobyo na gusto mong mawala pagkatapos mong magbanat ng buto para sa inyo. Ang sikip-sikip ng dibdib ni Naomi. Ito ang unang beses na napagalitan niya ng ganun ng kapatid. Ang drama mo. Kung ayaw mong umalis, puwes, ako ang lalayas. Total, wala naman akong silbi sa bahay na to. Pagmamatigas pa rin ni Emilio, para bang may malalim itong hinanakit sa kanya. Mabuti pa doon sa mga kaibigan ko, kahit papaano ay nakakaramdam ako ng saya. Pumiyak ang boses ni Emilio. Sinundan niya ito sa isang silid habang nagsisimula na itong mag-impake ng damit sa Jansport na bag na itim. Ah, talaga? Masaya pala sa piling ng kabarkada ha? O, kapag natapos na ang saya, Anong susunod na kabanata ha, Emilio? Maghahanap na kayo ng panibagong katuwaan? Magdodroga ka na? Papasok na sa bisyo? Grabe ka, tapos ano? Ha? Magagangbang ka? Gagawa ka rin ng sarili mong version ng nanay na si Nene? Walang balak na tumigil si Naomi hanggang hindi nakikinig sa kanya si Emilio. Ano ba ate? Ang ingay-ingay mo. Bahala ka nga rin. Aktong lalaya sa Emilio nang bigla itong napahinto nang humarang sa daraanan niya si Kendall. Baka sa mukha ni Emilio ang labis na gulat. Halos sumayad na sa simento ang panga habang dahan-dahang tinitingala ang mukha ni Cap. Humalakip-kip si Naomi at pinaalis ang butil ng luha na lumalanda sa pisngi niya. Naiyak siya sa enkwentro nila ni Emilio, ni sa hinagap ay hindi niya naisip na sasagot-sagutin siya ng gano'n ng kanyang kapatid. Kung sa bagay, hindi nga naman talaga sila blood related. Si Emilio ay anak ng kanyang stepfather kay Nora. Pero, kailanman ay hindi niya naramdaman na iba si Emilio at Nadine. Hindi pa siguro sapat ang pagsasakripisyo niya para sa ibang bansa upang ipabatid kay Emilio kung gaano niya kamahal ang mga ito. You are not going to anywhere, young lady. Go back and apologize to your sister now! Kapag yan umiyak, may paglalagyan ka sa akin. Napanganga si Naomi sa tinura ni Kendall sa kapatid nito. Para itong nagbanta sa mortal nitong kaaway. Pero pinaiyak mo rin ako, dapat may paglagyan ka rin sa akin. Flashback. Panandali ang nawaglit ang paglingap ni Kendall tungkol sa babaeng iyon nang may narinig siyang mumunting ungol na hula niya ay nagmumula sa kanyang silid. Kababalik niya lang sa kanyang pad galing sa lugar kung saan niya natunto ng tinutuloy ng babaeng yon. Imbes na ang babaeng makita niya sa katawan ng kanyang natamo mula sa sangganong kapitbahay ng dalaga. Nakipagmatigasan kasi siya upang malaman kung saan niya maaaring puntahan ang dalaga, subalit naangasan sa kanya ang iilang tambay sa lugar nila Naomi. Ayun at napag-initan siya. Malas pat walang mga puso ang kanyang mga kasama na sina Khalil, Kaden at Wolf na pinanood lang siya ng mga ito na nakikipagbuno sa mga barumbadong nakainkwentro niya kanina. Dumiretso si Kendall sa kusina at naghanap ng maiinom, totally ignoring the irritating wailing from his bedroom. You could easily determine that he's pissed off. Nabubugdod siya sa kadahilan ng bigo siyang makita ang babae. His apologies couldn't wait much longer. That's it! Igit ni Kendall nang mas tumindi ang ungulang nagaganap sa bedroom niya. Hindi na niya kailangang hulaan kung sino ang
kababalaghang nangyayari sa loob. Tiyak niyang zizigi na naman iyon and whoever his victim is. "You are here now, cool, Ziggy," very manly voice said, snapping him out of his deep reverie. Pumasok ang kanyang nasabing pinsan sa kusina na animoy hinagupit ng unos ang ayos ng damit. Magulo ang shoulder length nitong buhok at kulay dugong lipstick ang nakakalat sa beige nitong long sleeve, maging sa pisngi rin nito, partikular sa bahaging malapit sa bibig. Sinamaan ng tingin ni Kendall ang pinsan. "And seeing you here again is not cool, Z. Alam mo naman ang pinakaayoko sa lahat ay may kung sino-sinong babae ang humihiga sa kama ko." "That is so absurd. Go, buy me a new bed." Malupit na utas niya kay Ziggy. "I know. And I know, right? But look, I want you to meet something interesting here." Ziggy was devilishly grinning like a fool as if he had made some groundbreaking discovery. Sumipol ito sa parang nagtatawag ng ibon at sa isang iglap lang ay may babaeng nagkukumahog na lumapit papunta kay Ziggy. Animoy tuko na pumulupot sa katawan niyang kanyang pinsan. Lalo siyang nakasara sa eksenang iyon. How he hates flirty women. Now, Ching Estidude, remember her? Bumaling sa kanya si Ziggy at agaran niya itong hinandugan ng murderous look. The first place ay naging nais niyang itanong kung bakit ito naroon sa pad niya. Not a bit but not interested. Umingo siya at hindi pinagkaabalhang suriin ang figura ng babae ni Ziggy. He was just giving her a cold and intimidating look. Poor deflowerer. Hindi na niya napansin si Ziggy at ang kabalbalan nito, ngunit nagsalita naman ng babae, bagay na humugot ng kanyang interest upang makinig. "We met in Japan more than a month ago, I guess." "Hindi mo pa talaga kami maaalala?" Kaswal na usisan ng babae sa kanya. "Japan, of course!" He clearly remembered his stay in Japan a month ago. It was his first time in the sovereign island nation of the East Asia, where his heart completely broke down. Doon sana siya magpo-propose ng kasal kay Blessy, pero naunahan ang kanyang plano ng balitang dala ni Blessy na ikakasal na ito sa nakababata niyang kapatid na si Caden. Kung paano man humantong sa isang relasyon ng kanyang kasintahan at ang kanyang kapatid ay hindi niya rin alam. Halos mapatay na niya si Caden sa mga panahong iyon kung hindi nga lamang dahil sa pakikisawsaw ng kanyang mga kamiyembro sa polo club. "And you mean to say?" he asked the woman back. "Babe, I guess my dear cousin here doesn't remember anything about the wonderful night. Lasing na rin kasi ito nung lumapit kayo sa table namin," paliwanag ni Ziggy sa babae. "Broken-hearted, you know," nang aasar pangdagdag ni Ziggy. Ngumiti ng pilya ang babae at tumango. "So, sino ka naman?" Kendall rudely asked, then scolded hardly at Ziggy, who was still in his grin. "Just called me Greta. Nakilala ko ang grupo ninyo sa isang night bar sa Tokyo. Noon kami to celebrate my friend's birthday at nakilala ko itong si Ziggy. He told me na kailangan maroon ng aliw ng gabing iyon." Flirt na bunyag ng babaeng nagpakilalang Greta. Nagniningning na parang mga diamante ang mga mata nito. Tumawid ang gulugod ni Kendall sa sinabi ng babae. Dahil doon ay unti-unting nagbalik sa isipan niya ang eksena sa loob ng VIP room sa naturang bar. Hindi masyadong detalyado ang mga alaala niya ng gabing iyon dahil nga lasing na lasing siya. But that steamy night with an exceptional, inexperienced woman kept on bugging his mind. "At ikaw yun?" Diretsang usal at tumitig ng mataman sa babae. "Dude, no! Hindi siya yung babaeng naka-one night stand mo sa Japan. And guess who it was?" "You won't believe it, Kendall." Amusement is evidence in Ziggy's voice. And for an unknown reason, his heart sped up. May kakatuwang kaba ang bumangon sa dibdib ni Kendall.
Hindi niya makapa ang boses. Kailangan pa ba niyang malaman kung sino ang babaeng yon? May parte sa utak niya na nagsasabing bakit hindi. At ang kabila naman ay sadyang brusko at parang walang pakialam. Deflowering a woman is not that big deal, asit niya sa sarili. Got it, dude, because I am not really interested. What happened back in Tokyo stays there. Sa pagkakataong iyon, ay isang mukha ng babae ang lumitaw sa kanyang isipan. Hindi si Blessy, kundi ang babaeng nagbansag sa kanya ng cup. Kendall discreetly clenched his teeth upon realizing that his mind is unknowingly trying to retain that night with her. Naalala lang niya bigla na hindi malamang razon. Kasi parang mas interesado pa siyang hanapin ang babaeng iyon kaysa malaman kung sino ang babaeng naka one night stand niya sa Japan na hindi naman niya lubos na natatandaan ang muka. Hindi rin siya nag-abala na silipin ang mukha ng nakasiping na babae dahil nagmamadali siyang umalis ng silid. Lalagpasan na sana niya si Ziggy at Greta ng kagyat na nagsimula muli ang babae. Paano kung sabihin ko sa iyo na nabuntis mo ang kaibigan ko? Kendall immediately held his steps. He stayed in his position like a statue. Kalaunay unti-unti niyang naramdaman ang lamig na dahan-dahang kumakalat sa buong sistema niya. Eskandalosong suminghap si Ziggy. Maging ito ay parang nagulat. What the? Hirap na sambit ni Kendall na halos maging bulol sa na lamang iyon. Nabingi ba siya o talagang tama ang narinig niya? Nakabuntis siya? It couldn't be happening. Do not joke me like that, woman. May mabigat na pagbabanta ng boses ni Kendall. Oo, nabuntis mo ang kaibigan ko. Hindi na siya makabalik sa club na pinagtatrabahuhan namin sa Japan dahil alam na ng manager namin na buntis siya. Umuwi siya rito sa Pilipinas nang malaman niya magpapakasal sa ibang babae ang kanyang nobyo na siya pang nagpaaral at naging sugar nanny nito. Nalaman ko rin sa isa pa naming kakusa doon sa Japayuki na naglaho lang na parang bula ang mga ipinundar niya rito sa Pinas dahil pati ang bahay na ipinatayo niya ay ibinenta rin ng walang utang na loob niyang boyfriend na si Randy. Pipis ang tinig ng babae habang nagkukwento. Randy? It did ring a bell. Saan nga ba niya narinig ang pangalan na yon? Gumalaw ng bahagya si Kendall upang tiyakin na hindi nagbibiro ang babae. Ayon sa napunan nito, ay parang pawang katotohanan din naman ng mga lumalabas sa bibig nito. Noon mas tumoble ang kutob niya. Ang tensyon inside him was palpable. Nang malaman ko ang kalagay ng kaibigan ko ay agaran akong bumalik dito sa Pinas. Pinaswerte pa ako at itong si long-haired pogi ang una kong nakita. Inisip ko na kailangan mo ring malaman ang tungkol sa pinagbubuntis ng kaibigan ko. Responsibilidad mo na ngayon ang batang nasa sinapupunan ni Naomi. Hindi ka rin matatandaan ni Naomi dahil napagkatuwaan siya ng ilan namin kasama ng gabing iyon and they added a drug on her drinks. Kami rin ang nag-set up sa inyo sa loob ng BIP. Kakonsyaba ang mga kaibigan mo. And that one night happened between you and Naomi. Then a baby come next. Naomi? He mimically firmly rowing the name out of his lips. Humakbang si Ziggy at pumeso sa harapan ni Kendall. Lopsidedly, smiling at him. Naomi Divina, dude. Same girl who intruded into your brother's wedding, the least person you want to be with. I remember you said. Hindi birong lamig ang mabilis na yumapo sa sistema ni Kendall nang lubusang mapagtanto ang ibinunyag ni Ziggy. Pinagpawisan siya at parang nanlalambot ang mga tuhod. Those rebellious finally sunk in his head. 300 na lang to, Eman. Ibigay mo na naman ito. Pasrong paget pa. Nakipagmatigasan si Naomi na ibigay sa kanya ni Eman ang repaired electric fan sa halagang kaya ng kanyang bulsa. Sinadya niyang puntahan ang repair shop ng kababatan niyang si Eman upang bumili ng murang electric fan. 2 gabi na kasing
Napapansin na hindi makatulog ng maayos si Cap. Naiinitan yata at masyadong inaabala ng mga lamok. Kargo de konsensya pa niya kung magka-dengue ito. Kung ayos ba sa'yo na umakit ako ng ligo mamayang gabi, libre ko na lang ito Preskong hirit naman ni Eman. Hindi na nahiya sa sunog nitong balat na teternuhan pa ng kulay gintong buhok. Kanina pa siya nangangating sa pakin ito kung hindi lamang dahil sa pakay niya. Labag na labag man sa kalooban ni Mayumi, ay umuo na lamang siya. Libre. Isa pa, ipinagdarasal na lamang niya na umulan mamayang gabi, nang sa gayon ay hindi makabisita ng bahay si Eman. Bit-bit ang maliit na electric fan ay naglakad pabalik ng bahay si Naomi nang mapadaan siya sa covered court ng kanilang barangay kung saan may nagkakagulo. Halos yata lahat sa lugar nila ay nasaksihan ng buong paligid ng covered court. Dahil isa siyang dakila na Diyosang usisera, kaya nakaisyoso rin siya. Nakipagsiksikan siya sa kumpulan ng mga tao at doon nasaksihan niya kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga ito. Sikap! Napanganga siya dahil nakikipaglaro ito ng 3-on-3 basketball. Tapos topless pa, pambihira. Bughaw na frog naman 3-on-3 pero bakit na kay Kendall ang atensyon ng lahat? Kahit yung anak ng dating kapitan ng kanilang barangay na noon ay naging crush ng bayan Walang binatbat kay Cap. Nagmukha itong tiyonggong na overdose ng sustansya galing sa banana. Oy, bakit ngayon ka lang? Tanong kay Naomi ng isang tanod na babae sa lugar nila. Bakit? Bakit ngayon ka lang? Kailangan ang aking puso'y mayroon ng laman. Siste, niyang tugon sa tanod na naka-full gear pa with matching batuta na tansya niya ay kasing laki ni XL. O parang mas malaki pa nga yata si XL. She suddenly felt like quivering out of excitement just by the mere thought of her newfound friend si XL. Ito talagang batang ito komedyante masyado. Kahit luka-luka ka pero kita mo naman ang nahita na niyang ganda mo. Hollywood actor, naku, kaswerte-swerte naman ang batang ito. Inday Aza. Aba, syempre manang Edna, ako pa ba? Diba sabi ko sa mga chismos nating kapitbahay noon na hindi ako papatol sa hindi ka patol-patol? Chiwi ako kaya malamang gwapong pipiliin ko. Proud niyang sabi kahit pa puro kasi ngulingan lamang iyon. Mabuti nga't nandun si Kap at nakikisabay na rin sa trip niya. Bumait kaya aabusuhin niya. Sapat ng buong buhay niya na alipustain siya ng mga tao dahil sa disgrasyada ang tanging ina niya. At ang entertainer naman sa nightclub ang mga tita niya. Kaya, chiwi pa ba siya? Juicy. Halos mabingi na si Naomi sa walang pakundangan compliments ng mga tao kay Cap. Lahat yata ay parang ngayon lang nakakita ng kasing kisig at gwapo na tulad ni Cap. Giveaway na lang ang abs nito na kahit yata sinong babae ay kakalog ang utak, pati na iyong mga walang kumakalog sa harapan. Napansin ni Naomi na huminto ng paglalaro si Cap. Ngayon lang siguro nito napansin na naroon siya at nanonood. Time out! Pero ang kabog ng puso niya ay humataw pa ng humakbang patungo sa direksyon niya si Cap. Nagkikislapan ng pawis sa katawan nito. Malilinaw na pawis ang maihahalin tulad niya sa preskong tubig sa waterfalls. Nakakatakam. Basa rin ang buhok nito para malupit pa rin ang dating. Those sweats all over his body was only enhance his appeal. Kendall is undeniably handsome, though he always showing no emotions. He is still beyond irresistible. Pati paraan ng paghakbang nito ay nakakabighani. Bawat galaw nito ay parang may impact kay Naomi. Sinusundo mo ba ako, Yumi? Sana ganyan ka parati. Nanuyo bigla ang lalamunan ni Naomi sa paraan ng pananalita ni Cap. Ang lambing parang sinapian lang talaga ng mabait na espiritu. Santo. Amen.
Kinilig naman ng sambayanan. Mga ututo! Gutom na kasi ako. Pasimple niyang hinagod ng tingin ng katawan ni Cap. Parang gusto ko ng may abs. Kung wala lang siyang bitbit na electric fan, baka kanina pa niya hinalay ng live si Cap. Yeah, walang permisong inakbayan ni Cap at inalalayan palabas ng covered court. Ito na rin ang nagdala ng electric fan. Gutom na rin ako. Gusto ko ng buntis. Halos maglupasay sa kalsada si Naomi nang makatanggap siya ng kindat at pilyong ngiti mula kay Cap. Susme! Isasama ko kayo ni Emilio pabalik ng Maynila. I bought a new townhouse for you. Ha? Why, Delilah? Napabunto si Naomi sa pagpagpag ng higaan nila ni Cap at binalingan nito. Abala ito sa pagbabasa ng isang adulterated book na hula niya ay kinuha nito sa mga gamit niya. Because I say so. Kendall shot back without glancing at her. Huminga siya ng malalim. Ayoko nga. Bakit mo naman ako isasama? Ano mo ba ako? Hindi mo naman ako responsibilidad, Cap. Ikaw hindi, pero ang anak mo is my responsibility, my priority now. Tinutuo mo ang pakikisawsaw mo sa bangayan namin ng madrasta ko. Sarkastikong buwelta ni Naomi. Hindi sa umaarte siya pero parang suktulan naman yata na hayaan na lamang niya na maglokohan sila. Alam naman nila parehas na halos isang buwan na ang bata sa kanyang sinapupunan. Inamin niya iyon kay Cap kanina. Alam niyang malaki ang posibilidad na masira niya ang usapan nila ni Kaden. Pero parang hindi rin naman siya patatahimikin ng kanyang konsensya. At saka, bakit pa ganoon na lamang manindigan itong si Cap na siya ang ama ng pinagbubuntis nito? Posible lang yon kung dumikwatro si Cap sa pagkakataong iyon ay tumingin ito sa kanya. Seryoso at kakailang na itong titig nito. May hatid na kakatubang ingit iyon sa sistema niya na malabo niyang ignorin. Because I am really the father of your child. It's mine. Your friend Greta can testify it that we had a one-night stand in Japan. I am that man at sinasabi ko sa'yo na wala akong balak na takbuhan ang responsibilidad ko sa'yo lalo na sa magiging anak natin. Do you believe me? Ako yon, Yomi. Tayo yon. Tayo.